Magsitayo po tayong lahat at atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria, At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Magsipo muna po tayo muli.
Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw po ang pagkaing nagbibigay buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhong masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong kaligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karawahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin at pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari ay aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanya nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay ka't dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pagkangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yao'y inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo.
Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abad. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahing ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsibo na po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po ba nating lingunin yung mga taong nasa paligid natin at sabihin natin, "God bless you." Sa mga araw o mga panahon na kabi-kabila ang ating panunuya, pangahamak, kabi-kabila ang ating nakikita, nasasaksihan na pangmamaliit, pangahamak sa kapwa, maganda na sa sandaling ito, ang mamumutawi naman sa mga bibig natin ay mga salita ng pagpapala. Salita na nagbibigay pag-asa, nagpapatibay ng kalooban, at nagpapainit ng pakiramdam ng isang tila nilalamig dahil sa pag-iisa. Kaya pakiulit po, sabihin natin sa mga kapaligid natin, "God bless you." Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay ito
sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Ano ba meron sa marurunong at sa matatalino? Kung bakit ito ay ikinumpara sa mga bata. Sa mga bata na tinatawag dito na may kaloobang mababa o mababang kalooban. Talaga bang ang talino, ang karunungan natin na nagpapataas ng ating kalooban? Talaga bang ang talino o kaalaman nag-aangat ng ego or pride natin? Na kinailangang sabihin ng Panginoon na mas pinipili niya ang tao na hindi matalino at marunong, kundi ang tao na may mababang kalooban tulad ng sa bata. Ayan. At sa bata naman, ano ang maganda sa magiging mababang loob? Ano ang maganda sa may mababang kalooban? Okay. Hindi katulad ng matatalino at marurunong, ang may mababang kalooban ay handang matuto, handang makinig, handang sumunod. Ika nga, hindi matigas ang ulo. Kaya pansinin niyo po sa bandang huli, ano sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. At pagkatapos, sinunod agad niya na maamo ako, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. No? Mag-aral, makinig, matuto kayo sa akin. Binibigyan ng halaga ng Panginoon ang kakayahan ng tao na makinig at matuto sa Diyos. Nais mong ikaw ay matulungan sa iyong dinadala sa krus na buhat-buhat mo. Ano sabi ng Panginoon? Matuto ka sa akin. Sa katunayan, hindi naman inaalis ng Diyos ang krus natin eh. Hindi naman inaalis ng Diyos. Ang sabi lang ng Diyos dito, lumapit kayong nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pero hindi niya sinasabing tatanggalin ko ang krus ninyo. Maaring graphically, dala-dala pa rin natin ang krus, pero nakakaya po nating magpahinga. At sinabi pa ng Panginoon dito, to emphasize His point, ang sabi niya, magaang pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pagkatapos sabihin ng Panginoon na lumapit kayo sa aking napapagal, sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. In other words, hindi naman talaga sinabi ng Panginoon na mawawalan tayo ng problema. Hindi sinabi ng Panginoon, mawawala yung chismosa sa buhay natin, o yung nalalait sa atin, o yung nanglalamang sa atin, yung nanloloko sa atin. Hindi yan mawawala. Ang sinabi lang ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sa mga tuwid na sinasabi ng Panginoon, kailangan po nating matuto kung papaano magpasan ng krus. Kung papaano pasanin ang ating mga suliranin. Nagtitiwala ang Diyos sa ating kakayahan. Nagtitiwala ang Diyos sa ating kaalaman. Nagtitiwala ang Diyos sa ating pagtatyaga. Kaya hindi niya agad-agad tinatanggal ang krus. Ang krus ay mananatiling dala-dala natin.
Kaya nga sinasabi ng ating banal na kasulatan, magtulungan kayo sa inyong daladalang krus. Magtulungan kayo o carry each other's crosses. Dahil hindi naman nawawala ang krus na iyan. Hindi nawawala. Kailangan lang nating matuto kung papaano papasanin ang krus na yan. At ito ay ang pamamaraan ng Diyos. At isa sa pamamaraan ng Diyos, kung papaano natin dadalhin ang krus natin, tayo daw po ay dapat handang magpasan ng krus ng iba. Father, ganun ba yon? May krus na ako, magtutulong pa ako ng pagdala ng krus ng iba? Opo. Opo. Minsan po, to solve our own problems, we have to solve others' problems. Minsan, ang ating problema nalulutas natin sa pamamagitan ng pagtulong na lutasin ang problema ng iba. Yun ang isang aral na matututunan natin ayon sa Ebanghelyo sa Panginoon. Noong June 22, for the first time, history ng Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon ng mass shooting sa Tacloban High School. 2 bata, edad 14 at 15, ang pumasok sa umagang iyon na pagkatapos ng flag ceremony ay nagsimulang magpaputok ng kani-kaniyang mga baril. Pagkatapos ng mahigit 40 putok na narinig nung umagang iyon, ang resulta may 20 sugatan dahil sa pamamaril, may 3 namatay dahil sa pamamaril. At ang isa doon ay, may pangalang Chris Lawrence Fabian. Si Chris Lawrence Fabian ay 15 anyos. At siya sa ngayon ay isang tinuturing na bayani. Dahil anong ginawa ni Chris Lawrence Fabian? Siya lamang po ang nagpigil na mabuksan ang pinto ng kanilang classroom na nagdalaman ng marami niyang kaeskwela. Habang yung bata na may baril ay nasa labas ng pinto ng silid-aralan na iyon at pilit na pumapasok, si Chris Lawrence Fabian ang humawak sa pinto na iyon para hindi mabuksan. Na kung sakali na nakapasok ang may baril na iyon, malamang sa malamang, tataas pa ang numero na ating narinig ng nasaktan at binawian ng buhay. Dangan nga lamang po sa pagpigil ni Chris Lawrence Fabian sa pagbubukas ng pinto ng kanyang silid-aralan, ang katawan niya ang sumalag doon sa putok ng baril na ginawa noong bata na nasa labas. At ito ang naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Isang paalala sa lahat na ang panawagan ng Diyos sa atin ay hindi tayo magkanya-kanyang dala ng krus, kung hindi magtulungan tayo na magbuhat ng kanya-kanyang krus. Kung papaano si Chris Lawrence Fabian
dinala niya ang kanyang buong klase upang maligtas sa mga bala. Ganon din naman tayo na inaasahan at inaatasan ng Diyos na magbuhat ng krus ng bawat isa. Ilayo ang bawat isa sa peligro. Tulungan ang iba para makasalba. Hindi ididiin ng iba, kundi ibabangon ng iba. Hindi ihihiwalay ang iba kung hindi isasama ang iba. Lahat tayo may krus. Pero kung tayo mismo magtutulungan, nagmagbuhat ng kanya-kanyang problema, suliranin, bigat o krus, sa mata ng Diyos, tayo ay kaniyang kalulugdan. Tayo ay makatutupad sa ating tungkulin, magiging tunay na deboto at tagasunod tayo ng Panginoon. Dalhin natin ang kanya-kanyang krus. Matuto tayo sa Panginoon na nagsasabi sa atin na magtulungan kayong bumuhat ng krus ng isa't isa. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at mawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sanglilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eucharistia ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati, dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nung tinuruan tayo ng Panginoong Yesus na tumawag sa Diyos bilang Ama, tinuturuan din tayo ng Panginoon na ituring ang bawat isa bilang ating minamahal at iginagalang na kapatid. Isang pamilya, tumawag tayo sa nagmamahal na Ama sa langit.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon, Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan. At ang sabi niya, magaang ang aking pamatok, magaang ang inyong bubuhatin. Kung mag-aaral tayo sa Kanya, at ang aral ng Panginoon sa atin ay magtulungan tayong magbuhat ng krus sa isa't isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno.